So, I do believe that each and every one of us are familiar with the life of Mary, no? Si Maria, nga inahan, human mother of Jesus. Ako lang butangan og human mother kay si Jesus wa magyud na siya inahan, no? Because Jesus is God and He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Si Ginoong Jesucristo mao ang sinugdanan ug ang katapusan. No? In other words, wa siya ginikanan, no? Wa siya gigikanan. Kay moingon tag inahan ni Jesus ato yung butangan og human mother, inahan sa pagkatao, no? Gigamit lang si Maria nga instrumento sa Ginoo aron si Ginoong Jesucristo makabaton siya human life or human body. So gigamit si Maria, but she is not really the mother of Jesus in terms of the God personality, no? The godly personality of Jesus. Inahan lang siya sa yutanon ug lawasnon nga pagkainahan, no? So mao ni siya ang istorya ni Mary ug atong tan-awon that Mary was an example of a godly woman. Diyos nun nga babae. Mabitaw siguro ang pabor sa Ginoo diha niya because she was living a godly life. No? Why can we say that she is a godly woman? No? Sumala pa sa atong gibasa nga passage, Mary was living a pure life. Nga naman, because according to Matthew chapter 1 verse 18, Mary was espoused to Joseph before they came together, no? So ang istorya ani gipamay-an na si Maria. Gisayura na si Maria ni Jose. But even though gisayura na gipamay-an na si Maria ni Jose, wala gyud siya matandog. She remained virgin. No? Maunang sa Matthew chapter 1 verse 23, bigaingon ang pulong sa Ginoo, behold, a virgin shall be with child. Adtong panahona sa dihang gipanamkon sa Ginoo Kristo sulod sa tiyan ni Maria, she was still a virgin. Mao nang gitawag siya Virgin Mary, no? She was still a virgin. Mao na nga kung atong tan-awon si Maria, she is one of the standards of living a pure life. Usa unta nato ka topic sa atoang youth camp mao tong a topic that will encourage our youth to remain pure until the day of their wedding, no? Ana bang magpabilin silang putli ba hangtod sa adlaw diin ikasal na sila, no? Kay kasagaran magudron dili na kaayo, wala na mauso ng kanang adto pa human sa kasal. Mag-una-una man, no? Nay advance interest, no? Kubraho na daan ang interest kami niyoon, no? Mao nang daghang nagpakasal nga wala kanang naanay interest sud sa tiyan, no? Mao nang madali-dali na lang. Naarabay simbahan nga di gyud mo kasal na og sudlan ka. Di pod mo kasal og di na kuno ka virgin. No, mao na akong nabatian nga istorya na simbahan. Usaon ka na to pag ila sa babae nga di na virgin kon mo nang problema na nila, no? Watay labot anak kay kita basta ang kasing-kasing sa duha mo commit na ngadto sa kaminyoon, masudlan man na siya o unsa may iyang kahimtang, ang atong trabaho ato silang tagaag solusyon sa ilang problema. And the only solution to their problem is to be legally married, no? Aron sila maminyo, no? So mukasal ta bisag kinsa basta willing silang magpakasal, no? But anyway, go back to the topic. Si Mary until this time, bisag si Jose na may na niya, she remained
virgin. In other words, usa sa timaan sa usa ka godly woman, kamao siya mo, na siya self-control. Kamao siya muhulat sa insaktong panahon. No? And while she was waiting for the time of Joseph to marry her, there was an intervention of God. No? Intervene ang Ginoo kay napilian si Maria, napaboran si Maria out of how many women sa tibuok kalibutan, it was Mary that God has chosen to become the human mother of Jesus. So, one of the signs of a godly woman is living in purity. No? And then, Mary was doing what most women do. No? Nga, sani, pahimutang yun. No? Nangatubang yun si Jose. No? Kana bang, wala na mapahimutang ang kaminyoon. No? But makita nato in the life of Mary, no? Na siya engagement ni Jose or ni Joseph, unya gipahimutang ang tanan. No? And then Mary was at home where she should be. No, di sa nilaagan si Maria. Kaya kung laagan pa ni Maria, pag adtos anghel, I'm this Maria, to asilingan. Nilaag. Pero diin man naabtis Maria sa anghel, no? The angel came in, no, into the house of Mary. No? Luke chapter 1 verse 28. In other words, Mary was always in their home. Dili laagan, no? Dili po ni siya tabian, marites, no? Nga mo sigig adto silingan, no? So ang na imong tapad, o labi ng mga batanon, ay na mo sigig laag. Kaya ang godly woman di ay, first, daw na siya self-control, he lives a pure life. Maghuwat siya hangtod sa adlaw, diin siya kaslon. No? Then second, she is a woman nga ipahimutang ang relasyon. Doon ay engagement. No? Dili lang kay, kana bang anha magkita sa ni? Ang iskina o sa gawas, no? And then, she was a woman nga naa kanunay sa ilang panimalay. No? Dili siya laagan. And then, Mary had an outstanding reputation. Aduna siya nindot nga reputasyon. Gani, ingon ang pulong sa Ginoo sa Luke chapter 1 verse 28, rejoice, highly favored one. Na si Maria, grabe ang reputasyon niya, not only sa mata sa tao, but even in the eyes of God. Ayingon ang pulong sa Ginoo pinaagi sa anghel, paglipay. Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. So makita nato si Maria, doon na siya'y taas kaayo ng reputasyon. Dili lang sa mga mata sa tao, kundi sa mata sa Ginoo. Gani, niingon diri sa verse 30 sa passage nga itong gibasa sa Luke chapter 1, Mary, for you have found favor with God. Napaboran si Mary sa Ginoo. And then, atong makita sa kinabuhi ni Maria, doon na tayo makuha ng mga ehemplo in terms of godliness. Na? Una mo, ito akong gihisgutan, nga Mary is a godly example of sexual purity. Naghuwat yun siya. No? Mabitaw ng pag-ingon sa anghel, manamkon ka. Nakaingon siguro si Mary, di na mahitabo, di ba? Kung siya giingon niya sa verse 34, how shall this be? I know not a man. Saon man ni pagkahitabo, no?
In other words, mingon si Maria, unsa man ni pakahitabo nga wa man ko hilabtig usa ka lalaki. So, Mary was a godly example of sexual purity. And then Mary yielded to the Holy Spirit's control of her life. No? She submitted to the Holy Spirit. No? Nisubmitar siya sa balaang Espiritu Santo. No? Mabitaw na nga sa ato ang mga kinabuhi, we should learn to be sensitive to the voice of God through the Holy Spirit. And we must yield. No? Unsa man ang yield sa Binisaya? Mutuman ta sa balaang Espiritu Santo sa ato ang kinabuhi. And then, Mary understood the promise of God. Ingon dito sa verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Walay imposible sa Ginoo. Amen? Gani, nagpakita ni siya ni Elizabeth. Kasi Elizabeth was a barren woman. Saan ang barren sa Binisaya? Baog, dili na mga anak. But yet, nothing is impossible with God. Nanampun siya. Isa may anak ni Elizabeth. Si Juan Bautista. No? A forerunner. John the Baptist is the forerunner of Jesus Christ. Siya to'y nag-andam sa agianan ni Ginoong Jesucristo. No? Maunang si John the Baptist na apoy mga disciples. No? Mauto iyang ministry. No? So si Maria nakasabot siya nga walay imposible sa Ginoo. Do you believe that with God nothing is impossible? No? Walay imposible diha sa Ginoo. And then Mary yielded herself to do the will of God. Pwede ba ito si Maria nga mubaliban? Pwede ito siya nga mo-resist. But what happened? Unsa may nahitabo sa verse 38, ingon diri, then Mary said, behold the maidservant of the Lord. She humbled himself. Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Instead of resisting sa plano o kabubuton sa Ginoo siyahang kinabuhi, ni paubos hinuon siya, and she submitted to the will of God. Importante diay sa atong kinabuhi igsuon nga kamauta mo paubos atong kaugalingon unya musunod ta sa plano sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Amen, no? And then not only that, when Mary submitted herself to the will of God, no, she responded according to the Word of God. It is impossible for her. Bisan kinsa siguro nga babae magunahon-ahon saon ako pagmabdos nga wa man ko mahilabtig lalaki. It is not normal for someone to become pregnant without a man. Isud kayo na. Pero with her, no? Siguro na agad ito'y pagduha-duhas, Maria, apan naglabaw ang iyahang pagpaubos diha sa Ginoo. And how did Mary responded? Ingon siya, let it be to me according to your words. Importante kayo ni nga word igsuon. Kanang moingon ka, sa may Binisayaan ni Sir Pao, matuman unta,
let it be to me according to your word. Ibalahin ko nun Bisaya, Sir Pao, no? Ang verse 39. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Mahitabo unta kanako. Be it unto me according to your words. So nganong naingon ko nga importante kayo ni nga pulong? Because sa atong pagkinabuhi, dunay mga panahon nga doon natay kaugalingong plano, doon natay kaugalingong kabubuton, doon natay kaugalingong unsa ni? Diskartes kinabuhi. And sometimes ang atong plano sukwahi sa planos Ginoo. Amen. Usahay ang atong mga pangandoy sukwahi sa mga pangandoy sa Ginoo para sa atong kinabuhi. And that is why niingon ko nga kini nga pulong nga gibuhian ni Maria, importante kaayo ni kay ngano man nagpakita ni siya nga si Maria nagpaubos og ni surrender sa Ginoo. Og gitugutan niya nga unsay plano sa Ginoo mahitabo unta sa iyang kinabuhi. Are you still with me? No? How many times sa atong kinabuhi nga duna untay gustong ipabuhat ang Ginoo nato, but yet wala nato patalinghugi. Pero si Maria, iyahang gidawat ang pulong sa Ginoo. Amen. No? Importante na igsuon nga sensitibo ta sa pulong sa Dios o kinahanglang atong tagaan o katumanan ang planos Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. No? So ingon siya, let it be to me according to your words. Then what happened? In verse 39, niingon dito, now Mary arose in those days and went into the hill country. No? Sa may buti pasabot diri. Dili lang kay gidawat niya ang pulong sa Ginoo, but she obeyed the Lord. No? With excitement. No? Ingon dito, nibangon si Maria, no? Ug miadto sa hill country. She was quick to obey God. No? Walay delay. No? Siguro kung kita pa to, sige siguro taghigda, tinuod baka itong giingon sa anghel. Posible man itong giingon sa anghel, nga mamabdos ko, wag ko hilaptig lalaki. No? Sige siguro kag pamalandong pero si Maria, without any hesitation, without any doubt, gidawat niya ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, be it unto me according to your words. And she also acted, no, quickly in order to fulfill the word of God diha siyahang kinabuhi. No? So instant obedience, delayed obedience. No? Usahay kita, dugay man ta mosunod sa Ginoo. Ngita pagitag daghang timaan signs. No? Pero si Maria, she quickly obeyed what God wants her, no, in her life. Instant obedience. So, as we look at the life of Mary, no, there are some lessons that we can learn. Unsa may mga lessons nga ato ang makita sa kinabuhi ni Mary. Number one, Mary seeks to worship God in all situations. Sa Luke chapter 1 verse 46, ingon dito, Mary said,
my soul magnifies the Lord. Ang akong kalag, sani Bisaya ni Sir Pau, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag. So, Mary is a worshiper. Nagdaig siya kanunay sa Ginoo. And then Mary rejoices in her salvation. Kanunay siyang naglipay sa kaluwasan niya. Nga naman, sa verse 47, ingon dito, my spirit has rejoiced in God, my Savior. So let us pause for a little moment in this particular verse to make things clear. Karuho na to, kay usahay, dunay mga misinterpretation na si Maria, sani siya, kinibitawng is considered as sani siya mediator, nga unta ang Biblia nagsulti man, for there is only one God and one mediator between God and man. Kinsa man ni siya? One and only, Jesus Christ. So there is no other mediator aside from Jesus Christ. But there are some group of kanabitawong people who consider Mary as their intercessor. Moonang most of them, instead of calling unto the Lord Jesus Christ, ari hinuon sila moagi ni Mary. But you know what? Si Maria igsuon, she is an ordinary woman like you. Pareha sa ginto ninyo si Maria. Napaboran lang siya sa Ginoo. Unya si Maria pod nagkinahanglan pod siya og manluluwas. Mao bitaw niingon siya dinhi sa Luke chapter 1 verse 47, my spirit has rejoiced in God my Savior. Naglipay ang akong kalag, Naglipay, nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. In other words, si Maria, susama siya nato. Nagkinahanglan sad og manluluwas, kay si Maria susama nato, makasasala siya. Amen? Nabilong siya sa giingon sa pulong sa Ginoo, for there is none righteous, no not one. Walay usa nga matarong wala gayud bisan usa. Kitang tanan makasasala ta sama ni Maria nga sama kanato usapod ka tawo. Maunang naingon si Maria, naglipay ako, nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Ang uban manggod, they consider Mary as ka-level sa Ginoo. Ako ha ba ko ninyo igsuon? Pero ang Biblia nagsulti that Mary is like us. She is an ordinary woman nga gipaboran lang sa Ginoo. Nga maoy napili nga mahimong yutan-on nga inahan ni Ginoong Hesus. But she also needs a Savior. Amen. Klaro. Ingon si Maria, nagmalipayon ako tungod sa Dios nga akong manluluwas. In God, my Savior. Si Maria, nagkinahanglan po og manluluwas. Mary acknowledged God as her Savior. Mao na nga, dili ta makaingon nga si Maria na tao nga walay sala. Kay tao man siya nga sama nato. She was born with sin. Nakasala pod siya.
That is why nagkinahanglan siya og manluluwas. Kuha pa ko ninyo igsuon, no? And then, Mary is a humble woman. Sa verse 48, ingon dito, for he has regarded the lowly state of his maid servant. Sa binisaya, ningon dito, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ang tan-aw niya ni Maria, sa dihang naminaw siya sa gisulti sa anghel, nga nagdalag mensahe nga gikan sa Ginoo, ang tan-aw ni Maria siyang kaugalingon, ubos nga sulugoon. Sa in English, di lang kita gamiton in English, kaya di kita sabot aning maid servant. Pero ang sa binisaya, ang giingon diri, tungod kay nahinumdum siya kanako, nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanakong bulahan. Nganong nahimong bulahan si Maria? Tungod kay gipaboran siya sa Ginoo nga siya maoy gipili nga mahimong yutan-on nga inahan ni Ginoong Hesukristo, aron sa Ginoong Hesukristo makabaton og yutan-on nga lawas. Kay kinahanglan man nga magpakatao siya aron pagluwas sa katawhan. Amen? Mauna nga si Maria mapainubsanon. In other words, doon na siya kinaiya nga mapaubsanon and willing to submit to the lordship of her God and her Savior. And then, Mary testifies to others what God does for her. Usa sa mga kinaiya nga atong makatunan ni Maria, dili lang kay mapaubsanon siya, kundili she boldly testifies. Maisugon siya nga nagmantala kung unsay gibuhat sa Ginoo diha sa iyahang kinabuhi. Ingon si Maria, he who is mighty has done great things for me. This is a challenge for everyone, that whatever things God is doing in your life, ato ni siyang isulti ngadto sa uban. Ayaw mo kahadlok og sulti unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Labi na gyud ang gasas kaluwasan nga atong nadawat. Amen? Ato ning ipanulti sa uban, no? Usahay ang atong ipanulti kanimang mga butang sa kalibutan. Kapalit kay tagbag-ong motor, bag-o kong motor eh. Ako na big bike, no? Murag sa tuburan, ako pa'y naana. Kung kapalit po taglindot sakyan, wapo kina ko sakyan no? No? Sports car, no? Way atop. Mas manulti ta sa mga butang nga way kalabutan ang Ginoo. Pero in terms of the things nga gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi, maglisod tag sulti. Kanilang kaluwasan, usan ni kadakong gasang gihatag sa Ginoo nato. Amen? Atong ipanulti sa uban, no? Akuha ba ko ninyo igsuon, no? Kay mao man sugo sa Ginoo nato. Ang sugo sa Ginoo nato, go and preach the gospel. No? Isangyaw ang maayong balita. No? So si Maria, unsay gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi, iyan ang ipanulti sa uban. No? Ingon siya, he who is mighty has done great things for me. And then, she also claims the promises of God for her life. Sa verse 50, ingon dito sa pulong sa Ginoo, his mercy is on those who fear him from generation to generation. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga mga
sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. In other words, from generation to generation. Amen? Amen? Kisay gusto, ako, wa pa man ko'y apo. Anak pa may ako. Kisa na nanay apo. No? Atong kuptan ang saad sa Ginoo. No? Sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. From generation to generation. No? Kung sa giingon, ang pulong sa Ginoo, ang kaluoy sa Dios, no? Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Ug dili lang nganha kutob kundi hangtod sa sunod nga henerasyon ug sa tanan nga mga henerasyon. The good thing is tinuod ang ato ang mga forefathers na aputo sila'y unsay nga ani kana bang nadawat nga curses because of their sins in the past. Usahay ang mga tunglo mao ning sakit. Usahay mga tunglo kining kawad-on. Munang makaingon ta nga oh, taas da imong sugar. Kaliwat na ninyo. Dali ra kita makaingon na no. Kaliwat man na ninyo. Susubayo na to. Amo og yun. No? Akong lola, akong naabtan akong lola, aputlag tiil, katong papa, mama ni papa. Motong si mama mo'y nagatiman, nadamay si bibi. No? Imbis mo eskwela Lasal, dito nun ka eskwela Olibo. Yung busuod siya balik sa Lasal, balik mo ka sa ubos ng grado. Pait mo itong eskwelahan na. O bisag nakapasar ka sa public, grade 6 ka, igsod ni mo dito, ibalik ka grade 5. Hindi, pa-examon ka, atop ka grade 4. Munang pag-eskwela ang bibis, Olivo, pagbalik dito, alkansi na magtuig, eskwela gyud siyang landing. No? Punta gyud siyang public, kanang Das National High School. Ako'y pabor-pabor. No? Bisag malituhon ko yun, pero gipahimutan ko sa Ginoo sa Lasal. No? Ako'y kinabuguan. Pero mo eskwela ko sa public, ako'y kinabrightan. Ano na advantage, no? Adi po siguro ko bugo eh. Kaya lang tapulan lagi ko. Kay kasuway ko sa una, ganahan na kay ko mo eskwela og Cebu. High school pa man ko. Ako mga barkada, ganahan na kay mo explore og Cebu City. Nindot man kinabuhi Cebu City. Asabot dahil ni. Pahagbong tag-usa ka subject. Aron mo summer ta sa CCC pa man ang UCS una. Pahagbong dahil mig math, labi na among maestras math, matignaw, di mig ganahan mo suod. No? Hagbong mig math, summer dahil mig CCC, city boy na mi. No? Dito na ko natistingan, si CCC nami, moto'y pundok sa mga bugo. Ako mga classmate, gikan sa STC, hagbong sa math, gikan San Carlos, gikan sa San Jose, nagtapok mi sa CCC. Exam na mo, uy, kining klasiha, grade 7 pa mo ko ani. Gihuman na ko 10 minutos ang exam. Adto na ko sa gawas. Kuha na ko sa garilyo. Dagkot ko suya as maestro. Gitsik ka niya, dali, uy, perfect man. Ado siya na ko, istorya din siya. Di hindi ka eskwela sa una. Muto'y pabor, no? Muna nga, akong gisubay akong kinabuhi ba? Nabisan pa man sa mga panahon nga wa ta kailas Ginoo, ang Ginoo naglihok ng daan sa itong kinabuhi. Gipahimutang na niyang daan, no? Nabisan unsaon mo kung gitawag gyud ka sa Ginoo, pangitaan gyud kag pamaagi sa Ginoo. Kadaghan ako gidunggam, kadaghan ako gipusil, kadaghan ako giinsan pana, muli kay naman pala. Buhi pa ko. Na ay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi, no?
Nguna nga, kung atong i-recall, how God paved the way para maabot ta ani. Bisag unsaon na tuglikay sa Ginoo, kung gitawag ka sa Ginoo, di gyud ka kabalibad sa Dios. Amen? Di gyud ka kabalibad sa Ginoo. Daghan ta diri batitag kinabuhi kaniadto. Amen? Pero gipili ta sa Ginoo. Amen. Pastor During na anay kaugalingong experience kinabuhi. Si Junjun na po na kaugalingong experience kinabuhi. Lain-lain tag experience kaniadto, pero gihigugma tang tanan sa Ginoo. Ug tungod kay gihigugma ta sa Ginoo, gipilit mo ta sa Ginoo. Amen? Mauna nga ang importante igsuon nga kamauta mo paubos sa atong kaugalingon. Sama ni Maria, she humbled herself and accept the promise of God even though it was impossible. Munang sa atong mga kinabuhi, siguro we can consider Mary as one of the good examples of a godly woman. And because she was a godly woman, she also became a godly mother. Amen? Nahimo siyang ehemplo sa usa ka Diosnon nga inahan. Muna nga as we celebrate this special day for the mothers, siguro ang uban ninyo wala na inyong mama. Ikuha na sa Ginoo. Bulahan tong buhi pa ilang mama kay maka-express patas tong gugma nila. Kadtong tuanas layo di na ta makaingon. Di na sila makadungog na tug maingon ta, Ma, I love you. Ma, salamat sa imong gibuhat. But we ought to honor our mothers. Sa akong kinabuhi, nagdako ko nga kana bitawng buguyon gyud ko kinabuhi. But despite of that, ako nakita nga I was prepared by God because of the care and training sa among mama. Kay si Papa lahi maputog training. Kay bugoyon maputo akong amahan. Mo bitaw niliwat ko. No? May gainis bibi kay kadiyot ra niliwat. Kadiyot ra man ni nagbinugoy si bibi niya, balik dayon, no? Ako kay dugay-dugay ang lahutay. Si Papa lain tong training. Kana bang kwarta, mahatag kwarta. No? Kasigihan kag challenge nga wa kay uyab. Di mahat yung kag panguyab. No? Nagmakauyab na kamaingon, wa mo ka kadayta na. Tagaan ni kang kwarta, ala, dadaan na sipo. No? May kay tos Papa. Kaya bang, tudluan yun mi unsaon pag sunod sa iyahang kanang mga lakang. No? May gaya kay naputol. No? Kay kami ra bang mga naunga, mga halinon po biya ning naunga. Ang ilangan ako, Terso Cruz. Si Bibi dito, Terso Cruz. Mga halinon ba? No? Though si Papa, mo na ihang upbringing na mo, ay man-neutralize ko ni Mama. No? So, niabot yung puntong abusado kay ko. No? There was one time nga ako silingan ng sigang mata. Sigihan kong challenge, Papa, wag kayo yaw. Bayot man ka. Mahagit beta, no? Kanang tinuod yung bayotan, mahagit siya. Niabot tong punto nga nagpista ang lutupan, ang akong bisita 17 kabuk babae wag yung laki. Dito sa amoa. Ingon na po mo mga silingan. Laon sa na Jimjo bayot. Naaano po kong bayot, no? Pero akong gipakita ba nga bisan pag sani
wa pa ka diha sa Ginoo, pero ang kamot sa Ginoo naglihok na sa imong kinabuhi. Tinuod ang giingon sa pulong sa Ginoo sa Ephesians that before the foundation of the world, gipili na tandaan sa Ginoo. Muna nga bisag unsaon nimo glikay sa Ginoo, kung gipili ka sa Ginoo, di gyud ka makaikyas sa Ginoo. Amen? There were so many times that I wanted to run. But if God has chosen you, dadon you kas Ginoo diha sa iyahang presensya. And I have seen my life in the past. Nagipreparar ko sa Ginoo karon. Kay kung dito pa pug ko sa Olivo ni eskwela, unya dito ko sa Das National High School, di gyud ko kasuod Shangri-La. Ano man, di man siguro ko kamao mosultig pure English na straight yun, no? But God has prepared me, no? Doon wa magamit akong mga eskwela ko Lasal, eskwela ko CIT, wa magamit nako sa ako ang vocation. But gigamit ko sa Ginoo diha sa ministry. Amen. Wa ko magdahom nga mahimo kong pastor kay nga kung pangandoy gobernador. Wa ta na ron si Gwen. Tinuod na, wa ta na si Gwen ron. Kaya nga akong ambisyon, gobernador yun. No? Pero ang Ginoo nagtawag man ako pagka-pastor. Na-master ko kadiyot, pila ramay atong allowance, 200 ang simana. Balik ko, nangontrata ko, kontraktor, ngayon pa kayo, pastor, kunya kontraktor. Mas angayan ang kontraktor. So nangontrata ko, 9 million ang akong sand and gravel, 8 million ang akong rock wall, pila to ka milyon ang akong perimeter fence. Kontraktor na ko. Pero di man na mo itawag sa Ginoo nako. Balik gihapon sa pagkapastor kay diri ko gitawag sa Ginoo. Nangita kog pamaagi unsaon man pagkahimong pastor nga nang haruhay ba? Ting paitas kinabuhi sa una pastor ko, maligya kog tempura. Ug kagulkol igsikan nako, mo kagulkol dapit sentral, igagi gyud na usman kagabaldon mingon mga maestra na inyo pastor ay bit-bit kaldero, mahupang kaldero sto ka. Nagay ang mga membro kay di pud mo angkon na pastor. Di man na mo pastor. Mo kinindot kay di mo angkon ba? No? Hangtod nahimutang na ta mi kana mi kantin sentral. Karon gikuha na ko sa Ginoo. Kuha na gitay kalingi asa kita ani. Pero kahinomdom ko sa kay igsoon nato, no? Igsoon ni Junjun sa tong manghodaday si Nini. Agi to siya word na di na ko makalimtan. Akon imo lang ng buhian ang Ginoo ray mo pahimutan nimo. Ulisod buhian kanang naanan kag sinakong sinsiyo kada semana igihap nimo sinsiyo 30,000. Asa man ni simbahan? May tatunay sinsiyo simbahan 30,000. Wa man. Kung nangita gyud paagi ang Ginoo hangtod God had opened rasod kog Shangri-La part-time. Then akong mentor man mo naguna dito. Kung duhay kasal, makakasal ko. Hangtod nawa siya, ako'y nagpabilin hangtod karon. By the grace of God, more than 20 years na ko sa Shangri-La nga ilahang in-house pastor kung nga ay mga kasal. So kaingon ko, di ka magkatakuling diri, di ka masunog imong buhok, sige huyop sa kaldero, kay nagluto kag munggos, tapukan kas mga bata, noy, dos munggos, noy.
Nadaot imong pagka-pastor, sige kag takos. Una ang imong image sa tupuran, imbis pastor, noy, amay, muna ito maligyan mong sa among eskwelahan, makana siya ba ba? Sino, Noy Dudong? Paita. Mutong pag-ingon ni Roselyn Ugitita, nga himo ko lang speaker ito, ni balibad ko. Kay, ang tanaw sa estudyante nako munggos gyud, dili gyud siguro pastor, no? Wa gyud maminaw nako akong gihingan dito sa Roselyn. Di lang gyud ko ana kay ang image nako diha sa sentral munggos man, munggos. So God had made a way, no? Ang Ginoo mo pahimutan gyud. Ang importante lang sensitive ta, no? Pero dunay panahon nga mabungol ta. Usa ka makapabungol sa usa ka tawo, kwarta. Kanang naana kay kwarta, mabungol ka, no? Di nakakadungog sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, nakwa ti kadad, wa ti katawga diha anak nga maninda kas kantin. Itawag ti ka pagka-pastor, ha? Sinsiyo, daghang kay sinsiyo. Utagiltil ng sinsiyo, igkarga na mo ko, igpatibuok, di madaok, sinsiyo. No, 5 kag muhalin mig juice, tag 20 ka container. Ice water pa, tag 2,000, 3,000 ka ice water, niya ang tighimo si Charlie si Rodel. Tungod sa kapaspas, di na lang to ipis-ipison, ituslo los baldi. Bugkos, tuslos, baldi, bugkos. Nagkainom mo ato. Pero nanghinaw mo sa to si Rodel si Charlie. So, makapabungol ng kwarta. Mauna nga, pahinumdum. Moabot gani nga i-bless mo sa Ginoo, ayaw gihimoa ang kwarta nga mahimong babag aron dili ta makaduol sa Ginoo. Ang uban ampo, Lord, i-bless akong negosyo aron makatabang ko sa ministry. I-bless na, i-bless na. Pag bless nagmaayo, nakalimot na sa ministry. Mauna nga pahinumdum, time will come, i-bless kita sa Ginoo. Amen? I-bless gay mo sa Ginoo, ayaw gid mo kalimot sa Dios. Nga maoy tinubdan sa tanang mga panalangin na atong naangkon. Muna nga as we move forward, no, sa atong pagkinabuhing Kristohanon, mao ni ang challenge, no? Daghan kay mga challenges. Pero ang pinaka-challenge gyud kung naa na kay daghang kwarta. Kay sawa patay kwarta, kusog kay mo tawag sa Ginoo, di ba? Yay, pitsa 8 na. Last day na sa timbayad sa kuryente. Pero tinangluhod na to, Ginoo. Tagait taong ko, para di ko maputlan. Kita na yun ta. No? O permi na kang naay kwarta, makabayad na kadayon sa kuryente, makabayad na kadayon sa mga bills, daghan pa kay sobra, dihang panahon na di na kamusangpit sa Ginoo. Mao na ang danger sa kinabuhi kung i-bless ka sa Ginoo. Kung di ka kamo mo manage sa imuhang resources, mao ni may kapahimulag sa Ginoo nato. Amen? Mao na nga ang atong challenge as we celebrate the Mother's Day. We are here today because of our mothers. Mao na nga ato silang pasalamatan, ato silang pasidunggan tungod sa ilahang hard work ug sa ilahang pag-atiman natong tanan. Atong pakpakan ang mga mama igsoon. Hallelujah. Hallelujah.